Ngayong February po, magkakaroon ng refile ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung sakasakali ho magtagumpay sila na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ano kaya ang madudulot nito sa sambayan ng Pilipino? Alam nyo, gulo yan. Unang-una, ang kataas-taasang hukom ay tinandaw na yan. At tapos na yan eh. Gusto nila talagang sirain si Vice President dahil alam nila na winnable. Minahal ng taong bayan, alam nila na kung iyan ay maupo, yung mga katiwalian nila ay mabubuksan. Makikita lahat yan, mahahalukay lahat yan, yung mga nakaupong mga congressman o sino man sila, ay lahat yan ay mabubuksan. Dahil ang gobyerno na ilalagay niya, maaari pang niya malampasan ng kanyang ama. Kasi si Tatay Digong, dahil naging mayor ng matagal na panahon, naging congressman, alam na niya yung damdamin ng mga ordinaryong tao. Si Inday Sara, makikita mo na may tapang. May isang salita. At alam ko yung tapang na yon at ang galing niya bilang isang abogada ay gagamitin niya sa pagbabago ng ating bayan, ng ating bansa. At tingin ko walang mangyayari dyan. At kung yan gagawin nila, malaking gulo yan. Magkakaroon ng ikatlong EDSA revolution. Maniwala kayo. Kung may kapayapaan na mga nangyari noong September, noong December, baka ito hindi na gano'n ang mangyari. Maghihimaksik na ang taong bayan. Yan ang mahirap eh. Pag naghimaksik ang taong bayan at nagkagulo, magkakaroon na yan ng saking na. Sana wag nang dumating doon. At kayo naman mga impeach nyo muna sarili nyo. Eh kayo yung may ginawang mali eh. Ayaw nyo impeach ang sarili nyo. Kayo na muna. Yung mga kurap muna sa gobyerno, yan ang unahin nyo. Yung sinisita nyo kay Vice, 125 million. Malaki pa pondo ng mayor namin dito sa Pasay, 3 billion, 871 million. Walang nang i-impeach sa kanya, walang sumisita, 125 million lang. Iyon, billion yon. 3 billion, 871 million ang pondo niya ng year 2025. Sa tingin ninyo, baba yan ngayon sa year 2026? Mas malaki yan. I think gagawin niya yan 4 billion. Isa lang alkalde yan Ang pondo lang ng Pasay is only 9 billion 350 million ng 2025. Ang pondo niya is 30% o 35% ng budget ng buong Pasay. 3 billion 871 million. Kay Vice President, 100. Kayo naman, pinatatawa nyo naman ako eh. Tama. Huwag nyo kaming patawanin at loko-lokohin. Hindi naman lahat ng Pilipino ay kaya nyong bolahin. Maging makatotohanan po tayo. Ako, wala akong galit sa inyong mga nakaupo. Kaya lamang po, ayaw nyo po kasi itama ang sistema ng gobyerno. Basta po sa akin, year 2028, Sara Duterte, the next President of the Republic of the Philippines. Na nagsasabi na iuwi na si Tatay Digong na abo or hayaan na lang na makulong ng habang buhay doon sa dahig. Mensahe niyo po sa mga Marami po tayo, ma'am, na presidente na nagkamali at nagkaroon ng kaso. Kung naano po natin si President Gloria Arroyo, si President Marcos Sr., si President Erap. No? Pero yan ay pinatawad na sambayan ng Pilipinas. Bilang naging Pangulo ng bansa, obligasyon natin, mga Pilipino, natanggapin, yakapin ang kapwa Pilipino. Hindi po tama na mamamatay ang kapwa Pilipino, lalo na ang isang presidente sa ibang bansa. Marapat lang po natin silang iuwi at hayaan natin sa huling buhay na meron pa siya ay makita niya ang kanyang minamahal na bansa. Kailangan po lagi tayo marunong tumanggap ng ating mga pagkakamali. Yan lang po naman yan eh.
Tanggalin na natin ang pamumulitika ninyo. Nakuha nyo na ang gusto nyo. Trillions of pesos. Nagawa nyo na yan. Sana naman po, this time, gumawa naman kayo ng tama. Hindi para sa sarili nyo, kung hindi para sa bansa natin. Sa mga nagmamahal kay Tata Digong, hayaan ninyo ang huling buhay ni Tatay Digong dito sa Pilipinas nga ipapantay ang kanyang mga paa. At dito rin niya ipipitit ang kanyang mga mata. Magiging masaya ang bansang Pilipinas kapag nagkaroon na po tayo ng kapayapaan. Ma'am, isa lang ma'am, isang question lang. Ang sabi ko kasi ng mga Marcos vlogger, maunlad daw ang Pilipinas ngayon. Anong opinion niyo po doon? Hindi po tayo maunlad. Nangungutang kayo eh. Kung maunlad kayo, hindi kayo nangungutang, kung hindi nagpapautang pa kayo. Yan ang maunlad na bansa. Like Korea, nangungutang tayo. Hindi nga lang tayo pinautang, pinawian tayo. Dahil nakita nila yung corruption na nagaganap sa ating gobyerno. Ibig sabihin, pag pinautang tayo, nanakawin lang, baliwala lang yung pera. Hindi tayo maunlad. Katarantaduhan po yan. Ano ba naman kayo mga vloggers kayo? Huwag naman yung lokohin ng mga Pilipino. Kayo, nagbablog kayo, sabihin nyo yung pawang katotohanan lamang. Hindi kailangan pagandahan dito o pagalingan. Ang kailangan iparating nyo sa bansang Pilipinas ang tunay na balita. Hindi po tayo umaasenso. Tayo po ay ngayon ay nasa crisis. Ang meron lang tayo ay yung mga atleta natin na nagdadala ng karangalan sa bansa natin. Katulad ni Alex, di ba ho? Yung ating sa tennis, sa boxing, sa Olympics, di ba ho? Yung mga Miss Philippines, Miss Universe. Yan po ngayon ang nagdadala kaya gumaganda ang imahe ng Pilipinas. Pero ang gobyernong ito, from national, local, and barangay, iisa lang po ang mga sistema ninyo. Mga bulok ang sistema ninyo. Puro kayo halos, kurap kayo. Siyempre, kung ang puno, kurap, pati ang pinakaugat ay kurap din. Kaya hindi ako naniniwalang umaasenso. Dahil kung umaasenso Pilipinas, ay di, maganda karsada. Di ba? Oh? Maganda na effort natin. Ang mga tao, may mga trabaho. Katulad sa Singapore, ang lit-lit na bansa ng Singapore. May mahirap pa sa Singapore? Wala. Eh, wag na tayong gumaya sa Singapore. Pero nakakapanghinayang ang 1965. Born 58, naranasan ko na ang pamasahe ay 10 centimos lang. Ngayon, ano na tayo ngayon? Bakit naghirap ang Pilipinas? Gawa po ng mga nanunungkulan sa gobyerno na walang tigil at harabas ang pagungurap at pagnanakaw at panloloko sa taong bayan. Sana po, meron pa tayong panahon na para natin baguhin ang sistema ng ating gobyerno. Sama-sama po tayo. Ako, naniniwala po ako kay Vice President Sara Duterte na mapababago niya ang sistema ng gobyerno. Hindi man po niya 100% na mabago dahil 6 na taon lang ang kanyang posisyon, napakaiksi. No po, alam ko po, sa puso't isip niya, nangingibabaw ang pagmamahal niya sa kanyang kapwa Pilipino. Yan po ang mahalaga.